Hi guys! Kamusta ang trading natin? So na-SL hit agad tayo sa XAU Euro. So wait lang, share natin yung screen. Good evening po. Good evening sa inyong lahat. Okay, siguro start na tayo agad para makadami. San si Ma'am Ellen? Si Ma'am Ellen talaga nag-request nito eh. Ayun. Sige, share ko lang po yung screen ko. So, ngayon di-discuss lang naman natin kung paano kayo makakapag smart money concept ng very basic lang. So, sana makafollow kayo kasi hindi pa ako ganun kagaling magturo. Pero tuturo ko sa inyo paano ko maghanap ng mga entry. I-share ko sa inyo. Ano ba ito? Sige, nakita yung screen. Nakita nyo na po yung screen ko. So, Yes, sir. yun, hello Sir John. Good evening. I-zoom natin ng loss, sabi ni Ma'am Ellen. Nandito na lang kayo magbawi-bawi sa knowledge. Yan, saan ba yung trade natin? So, check muna natin yung mga trade natin lately. Wait lang, yan. Ayan, so, ayan. So, pakita ko sa inyo bakit tayo nag-sell kay XAU Euro. Kaya ako nag-sell dyan kasi ang pinaka-bias ko dyan, bearish sa 15 minute. Ito, meron ako nakitang 15-minute boss. Tapos, meron pa kasi ditong order block. Hindi pa na-mitigate. So, sabi ko baka balikan pa. Tapos ito, may liquidity dito. Balikan pa tapos i-continue niya yung price pababa. Kaya lang, biglang nag-straight pataas. Kaya SL tayo dyan ng 30 pips. So, ganun talaga kahit minsan pag nakita mo yung setup mo, trading setup, may mga time talaga na may SL. So, kasi wala namang 100% win rate. So, depende na lang yan kung paano natin manage yung trade natin. Pero all in all, profit pa rin naman today. So, kung na-follow mo yung mga signal ko today, profit ka pa rin. Kung tama ang pagkaka-follow mo. Kasi ito, share ko sa inyo yung ano ko. Ito yung master account ko sa copy trading. So, ini-start ko siya $100 lang. Para, kasi mas maraming gustong mag-copy ng $100. So, all in all, profit ako dito ng $97 simula nung this week lang rin ata. So, ito yung mga trade ko. Kita nyo ba yung trade ko? Hindi nyo kita. Wait lang. Kita, sir. Ayun, kita. Tingnan ko lang baka may nag-chat dito. Yan.
So, ito yung trade natin. Ito yung sa mga signal din, finalo ko. Pero yung iba dito, ano ko naman, sariling analysis din. Kunwari, umaga, yung nag-trade ako. Pag bagong gising, yan, nagsisend din ako dyan. So, pero kaninang, yung araw, profit naman. Kaya lang, parang $7 lang ata profit ko sa $100 account. Sa signal natin today, kasi na SL tayo sa last trade. So, negative ako doon ng $3. Kasi $10 yung profit ko overall sa signal. So, nabawasan na ng $3. So, all in all, profit pa rin ng $7. Pwede na. So, okay, proceed tayo sa next. Yung current trade natin ngayon. Ang running natin is Euro USD. So, lahat ba kayo nakafollow dito sa Euro USD? So, ito, running na siya ng 22 pips. On the way to TP na rin siya. Good evening po. Sa mga bagong pasok, good evening. Ayan, so running na tayo. Running na yung Euro USD natin on the way to TP. So sana makabawi kayo dito kay Euro USD. Ano pa ba yung trade natin? USD CAD. Check natin USD CAD. Ito sa USD CAD, hindi kasi tayo na trigger dito. Pero papunta na siya dito. So stay lang natin yan. Pwede pang balikan yan. Tapos i-continue yung price pababa. So may chance pa yan. Pero TP muna tayo kay Euro USD. Napakita ko sa inyo yung isang account ko, SMU Trade with Mix. Pero ito mababa lang naman balance na ito. Yan, so ito yung isang account ko sa Trade with Mix. So ito pinapag-grow ko tong account na to. Dito mataas lot size, high risk kasi ito eh. So ito naka one lot. Ito tuturo ko sa inyo, magbe-base lang tayo sa Euro USD tapos smart money concept. Hindi tayo mag-gold. Dito muna kayo mag-start sa Euro USD kasi dito yung mabagal lang galaw tsaka stable. Pina-follow niya talaga yung mga smart money concept na signal. Okay, so siguro start tayo kay Euro USD. Ah, sige, open ako ng bago. So sino ba dito yung may mga experience sa smart money concept? Meron ba o wala pa? Parang wala pa ata. YouTube lang, sir. YouTube yun. So familiar naman kayo sa mga order block, ganyan, per value gap, Pag mag-identify, hindi marunong, sir. Pero alam yung concept ng yun. order block. Ayun, sige. Sige, start tayo. So, unahin muna natin yung marami kasing newbies dito. Baka wala pang trading view. So, pag magte-trading view kayo, type nyo lang tradingview.com. Tapos, yun, lalabas na yan. May free trial naman yan or libre lang naman to si TradingView. Magbabayad lang kayo kapag gumamit na kayo ng more than 3 indicators. Ang maximum lang kasi ng free is 2. So, pwede kayong mag-trading view. Yan, kapag magpa-practice kayo mag-charting, mag-trading view po kayo. So, kunwari, meron ka ng mga extra budget, gusto mong maglagay ng maraming indicator, pwede ka mag-avail. So, check ko nga akin. Ang in-avail ko kasi dito yung parang $14.95 so per month. Yun, pwede ka na maglagay ng maraming indicator tsaka makakapag-backtest ka ng maayos. Check ko lang. Ayan, so ayan, kung gusto mo mag-avail ng plan,
Yan, mag-aabil ka lang kay TradingView, merong 14.95. Ito yung parang next sa basic plan nila. So ito, pwede mo rin i-apply yan. Pero kung seryoso ka talaga mag-backtest, mag-aaral ng smart money concept, I suggest mag-avail ka niya kahit 1 month para makapag-backtest ka. Maka-follow ka sa mga training natin. Kasi itong tuturo ko sa inyo, baka pag-backtestin ko rin kayo ng 100 times. So lahat ba kayo nakakita na ng ano ko? Trading journal ko, nakita niyo na po? Sinend ko yun sa BIP channel. Sus, wait lang. Balik ko lang siya ng last year. Delete ko lang siya. Yan, ito yung kinagandaan ng TradingView. Pwede ka mag-backtesting. Ibig sabihin, pwede mo ibalik yung data tapos yun yung ipe-play mo. Doon ka mag-implement ng strategy mo. So, balikan natin yung last year, 2023. January. Yan, start na lang tayo January. Ah, medyo. Sige po, i-send ko po sa inyo mamaya yung backtesting journal. Kung paano ba natin sisimulan to. So, ang una kasi dapat nyo malaman sa smart money concept, dapat meron kayong trading view para makapag-practice kayo. Yan yung first requirement. Tapos, dapat alam mo kung paano identify yung higher high, higher low. Pero bago ang lahat yan, mag-drawing muna tayo ng... Lahat naman kayo alam niyo yung uptrend, downtrend, tama? So, basically, ang smart money concept, makakomplete lang yan kapag alam mo yung uptrend tsaka downtrend. So, yan lang yung mga basic ano niya. Basic concept. So, unahin natin to. Ito, ang tawag dito is breakup structure. Kapag na-break niya yung higher high or previous high, nag-create siya ng panibagong high, ang tawag po dyan is breakup structure. Ganyan. So, yan yung nakikita nyo sa mga signal natin. Naglalagay ako ng boss. 4H boss, ganyan. Ibig sabihin, nasa 4-hour time frame ako. So, kapag mag-practice kayo mag-charting, tignan nyo muna yung 4H time frame para ma-identify nyo kung nasaan na yung trading range. Mamaya papakita ko sa inyo. Pero gusto ko muna malaman nyo yung basic concept ng smart money. Kailangan nyo ma-identify yung breakup structure tsaka change of character. Kahit yun lang muna unahin natin. So ayan, kapag nag-create ng another higher high, lagay mo lang 4H boss or breakup structure kapag nasa 4-hour time frame ka. Tapos, magre-retrace uli yung price. Ang tawag dyan is pullback. Tapos, pag na-break niya tong previous high, mag-create uli yan ng breakup structure. Yan. So, mag-unmute po kayo kapag may question na para masagot natin. Okay, so yan yung una. Kailangan alam mo yung breakup structure. Ngayon, may nakita kayo sa signal ko na change of character, tama? Yun naman yung mabibreak na yung previous low. Ibig sabihin, mag-change na yung ano niya, current trend. So, from uptrend, magiging downtrend. Ang tawag naman dyan is change of character. Yan, lagyan natin change of character. Oops. Yan, ang tawag po dyan, change of character or tinatawag nating choke. Choke na tinatawag yung nakikita nyo po sa signal ko pag nag-chart analysis. So kapag nag-change of character, ang ibig sabihin niyan, possible na mag-change ng trend from uptrend, 'di ba? Uptrend siya, 'di ba? Possible na pag nakita kayo ng choke, possible na maging downtrend. Okay? So kapag nag-gen, change of character, magkakaroon na uli ng breakup structure na tinatawag. Boss yan. Tuloy-tuloy na yan. Tapos magpo-pullback, break uli yung previous low. Ang tawag dito is lower low kapag pababa. Lower low, eto lower low, lower high, lower low. Kapag nag-create uli ng panibagong high, tawag dyan is lower high. Okay? Yan, lower high. Tapos,
Yan. Kapag nakita mong na-break uli yung previous structure, itong lower low, ang tawag uli dyan is break of structure. Okay, nakasusundan niyo po ba? So, yan muna yung basic na dapat yung malaman para sa mga newbie. Sa mga wala pang idea sa smart money concept, kailangan mo ma-identify yung break of structure tsaka change of character. Yes, same lang po siya as retracement, yung pullback. Kunwari, ito po. Di ba, nagkaroon tayo ng change of character. Nag-pullback siya dito. Ang tawag po dyan is retracement. Yan, same lang po siya. Yan, nag-retrace siya dito sa taas, tapos continue yung trend pababa. So, tawag po dyan, retracement, tsaka trend. Yan. So, dalawa ang pwede nating i-trade sa smart money concept. Pwede kang mag-trade ng trade with the trend. Ito yung uptrend. Or pwede kang mag-trade ng retracement or pullback. Ito yung pababa. Yan, yung mga pababa, pwede mo i-trade yan. Tuturo ko rin mamaya. So, ang tawag dyan, retracement, ay ang mga pababa after ma-break tong structure for H-boss, nagkaroon. Di ba, kunwari bumaba yung price. Ang tawag dyan, retracement. So, pwede mo rin i-take advantage yan. Pwede ka rin mag-trade dyan. Yan. So, every time magte-trade, magre-retrace, continue na yung trend pataas. So, ang tawag naman dyan, trade with the trend. So, para sa akin, mas high probability kapag nagte-trade ka with the trend. Pero kung may experience ka na, pwede mo rin sabayan yung retracement. Pero mas risky lang siya kasi counter trend ang tawag yun. So, gets niyo po ba yung break of structure tsaka change of character? Baka may tanong po kayo, tanong lang po kayo agad para masagutan natin. Ma'am Ellen, gets? Baka sabi mo mabilis, sabihin mo lang ma'am. Gets mo ma'am Ellen? Yes, coach. Go lang. Yun. Sige. So, kasi dito madali lang kapag itong drawing. Paano na kapag sa chart, di ba? Ang daming line. Yan, ang daming ganyan-ganyan, di ba? Ang kailangan lang niyan, ma-identify mo yung swing high tsaka swing low. Ito, yung mga pinakataas, kagaya nito. Bumagal. So, delete ko lang to. Kailangan ma-identify mo yung mga swing high, kagaya nito. Ito yung pinakataas. So, ang una ko kasing ginawa nung nagsisimula pala ako mag-training, ganito. Dinadrawing ko siya ng ganito. So, kapag nasa trading view ka, pwede mong hanapin to, itong line na to. Path ang tawag. Nandito lang siya sa gilid. Ito, nakita mo. Ayan. Click mo lang yan. Tapos, drawing mo yung ganyan. Yan. Yung mga low tsaka high. Low, high, low, high. Yung mga swing low, swing high. So, ganyan pwede mong gawin para ma-practice lang yung mata mo na-identify yung mga swing low, swing high. Yung mga ganyan. So, for the meantime, ganyan pwede mong practicein. Yan. Coach, sa 4 hours lang yan lagi ginagawa. Yung path na yan. Pwede siya sa lower time frame pero sa case nyo kasi maganda mag-start tayo sa higher time frame. Mamaya malalaman nyo bakit po. So, ayan. 4-hour time frame, pwede kayo mag-start. Pero ako kasi, nag-start talaga ako sa daily time frame. So, ito, para mas madali, sa daily time frame kayo mag-start. Kasi mas onti yung galaw niya sa daily time frame. Mas ma-identify mo yung mga higher high, higher low. Kung compare mo sa lower time frame, kung bumaba kang 15 minutes, napakadaming candle, ano na, di ba? Ito. Mga pattern, marami na. Mga candlestick. So, malilito ka na pag ganyan. Pwede mong gawin, baba ka na ng lower time frame. Ay, ng higher time frame, daily time frame. So, dito, yung tinuro ko kanina, downtrend, meron kang ma-identify dito na break of structure. Ayan, tawag dyan, break of structure. So, ito, downtrend po siya. Ayan, downtrend. Lower high, lower low. Tapos yung price nag-retrace. Tapos na-break niya tong previous low. So, ito, bumaba na siya dito. Magkaroon ulit tayo ng another
break of structure. Ay, dito pa lang nagkaroon na ng break of structure. Tapos, nag-retrace po yung price pataas. Tapos, yan, nag-break uli ng structure dito. So, yan yung mga kailangan nyo munang practicein. Pag nagpa-practice kayo ng smart money concept, pag nag-aaral kayo, kailangan nyo muna ma-identify yung mga previous break of structure tsaka change of character. Diba? Ito po, change of character, tawag dito. From uptrend, naging downtrend. Dito naman, from downtrend, nagkaroon na ng change of character. Ito yung previous high niya, na-break niya tong high na to. Ito, nag-close yung candle above this level. So, kapag nag-close yan above, ibig sabihin, meron ng break of structure or change of character. Pero sa case po nito, tawag dyan is change of character. Ibig sabihin, mag-change siya ng trend. From downtrend to uptrend. Ito. So, from downtrend to uptrend. So, pwede mong gawin dyan, lagay mo daily chok. Ibig sabihin, nagkaroon na ng change of character sa daily time frame. Yan. Tapos, identify mo ulit yung next ano niya. Tawag dito. Next break of structure, identify mo ulit. Pwede mong kunin to. Itong nandito. Break of structure din yan sa daily time frame. Tingnan natin. So, ito, merong break of structure. Ito yung low. Kung makita mo, ito po yung low. Ito yung high. So, ipa-plot mo ngayon yan. Yung low tsaka high ng daily. Pag na-plot mo po yan, lalagay mo dito daily high. Yan, daily high, daily low. Yan. So, ito yung daily break of structure mo, tama? Yan, daily boss. So, ang pinaka-basic na pwede mong gawin, identify mo yung recent daily break of structure. Tapos, lagay mo yung daily high, daily low. Yan, kahit yan muna ang i-practicein nyo po para ma-apply nyo agad sa trading nyo kung nagpa-practice kayo. Para po makapag-create ng boss, dapat po umabot sa trend line. Dapat po ba mag-touch o kahit hindi na? Dapat po lumagpas sa trend line tapos mag-close siya ng body close ng candlestick para ma-consider natin siyang change of character or break of structure. Ask ko lang po anong time frame po ba mas okay tumingin? Mas okay po tumingin daily from daily time frame 4H to 15-minute time frame. Yes po, ito lang yung reference ng mga entry ko. So, pinaplot ko lang yung daily high, daily low, tapos nababa ako ng 4H. Ipa-plot ko yung order block, ganyan. Tapos, hanap na ako ng entry sa 15-minute or 5-minute kapag sa gold po, ganyan. Pero sa forex pair, ganito lang po ginagawa ko. Ayan, so, na-identify mo na yung break of structure. Ayan, so, anong trend? Alamin mo anong trend ba ngayon? So, lista mo ngayon. Ito, lista na lang natin. So una, na-identify mo yung daily boss. Daily boss, na-identify mo. Pangalawa, plot your daily high, daily low. Okay, so follow nyo po yan para madali kayo makasunod. So first step, punta muna kayo yung daily time frame tapos plot mo yung recent daily breakup structure kapag may nakita ka sa chart. So sa example natin, ito yung recent daily boss or daily breakup structure. Kung ida-drawing mo yan, ganito yung drawing yan. Higher high, higher low, higher high. Ito, pwede mo dito yung pinaka-high. Tapos ito yung low. So ganyan po ang drawing yan. So plot your daily high and daily low. So okay, check na yan. Number 3, identify your order block. Yan, identify mo yung order block. Ano yung order block? Kapag uptrend, ito po yung last down candle before the up move. So, ang last down candle dyan, ito. Yan. Lalagay mo ngayon yung daily OB. Yan, daily OB lagay mo.
So para saan po ba yung daily OB? Kapag nasa higher time frame ka, dito ka, ito yung tinatawag natin na POI or point of interest. Kapag bumaba yung price dito, dito tayo maghahanap ng confirmation para makapag-entry. Okay? So ang concept kasi, bakit ko pinapaalam sa inyo yung trend, yung uptrend or downtrend, para alam mo kung hanggang saan ka magte-trade. Kunwari ito, 'di ba uptrend 'yan, nagkaroon ng daily breakup structure. Possible 'yan, mag-retrace yan sa daily OB. Tapos mag-create uli ng panibagong higher high, magkaroon uli ng daily breakup structure. So para alam mo kung nasa ang direksyon ka. So ito nakita natin, ito, pababa. So retracement ang pwede nating matrade kasi yung price nandito sa daily high. So yun, na-identify mo yung daily order block. Yan, lagay natin. Tapos, pang-apat, dapat kapag identify mo rin yung FBG or tinatawag nating fair value gap. Yan. Yung fair value gap, ito yung tinatawag na imbalance sa market na dapat i-rebalance nila. So ito yung mga binabalikan nila most of the time. Yung mga market maker, yung mga central banks, institutional traders. So dito nyo kasi makita yung footprint ng trade nila kasi sila yung nagpapagalaw ng market. So ito, hedge nila tong down candle na to. So hindi pa nila nabalikan yan or na-mitigate. So dito, meron pa silang tinatawag na hedge order. So negative pa sila this time kasi nag-sell na muna sila dyan tapos nag-buy sila ng malakas. So makikita nyo po yan kapag nagkaroon kayo ng fair value gap, nakita nyo sa chart. Tapos may nakita kayong volume ng market. So ito uptrend, makikita mo may volume dito. Puro pare-parehas na color. So malakas yung by that time. Ibig sabihin, meron ng move na ginawa yung mga institutional traders or mga market movers. Okay? So yan, na-identify mo yung order block mo sa daily time frame. Ngayon, bababa ako ngayon ng, sorry. So ngayon, bababa ka ng 4-hour time frame. Okay? So baba tayong 4-hour time frame. So 4-hour time frame, medyo, yun, baka dito ka malito. Pwede mo na identify yung 4H high, 4H low mo naman. Magaya nito, identify mo rin yung previous na breakup structure sa 4H. Ito po yung previous. Nakita ko. Ito yung previous niya sa 4H time frame. Lalagyan mo yan 4H, boss. Tapos, identify mo yung low, 4H low. Pwede mo itong kunin na 4H low. Ito yung lower high to lower low. Nag-create siya ng lower high. Ay, sorry, higher high. So, yan. Lagay mo dito is 4H low. Ngayon, ang hinahanap mo kasi dito na trade is retracement. So, di ba uptrend siya? Paano tayo magte-trade ng sell? Antayin mo muna ma-break tong 4H low. Pag na-break yan, doon ka na mag-place ng sell. So, ayun. Wala pang breakup structure dyan. Ay, wala pang change of character. So, continue pa yung trend niyan pataas. So, aantayin natin magkaroon ng choke bago tayo makapag-sell pa. So, wait lang natin. Ito. So, di ba ito from 4H, boss. Ito, kagaya to ng example ko kanina sa drawing. Ito, di ba? From uptrend, nagkaroon na ng change of character. Tama? Itong nakikita yung uptrend na to. Uptrend movement. Ayan. So, uptrend, tapos nagkaroon ng change of character. So, ano next dyan? Pwede na yan mag-retrace or mag-pullback sa order block na tinatawag natin. So, identify your order block ulit. Pag may nakita kang 4H choke, lalagay mo na dyan 4H choke. Tapos, identify mo yung order block. Kapag downtrend, ito yung last na up candle before the up move. So, lagay mo dyan 4HOB. So, kapag swing trader ka or intraday trader, pwede ka dyan mag-place ng sell. Tapos, dito lang yung SL mo sa taas. Tapos, TP mo lang dito. So, ganyan mo pwede i-take advantage ang trend sa 4H time frame.
Currently, nagkaroon ng 4H choke. So, minsan hindi niya na binabalikan yung ano dito, yung sell natin. Pwede na siyang mag-continue pataas ay pababa. So, tingnan natin. Ayan, so, ito, kagaya nito. So, natipi na kapag ganyan, delete mo na yung order mo dyan, yung sell mo. Yan, paano pala mahanap yung sell or buy kapag magpa-plot ka sa trading view? Nandito lang po yan sa gilid. Ito, saan ba yun? Ito. Makikita mo dyan, click mo lang tong, ayan. Tapos, may nakalagay dyan, long position tsaka short position. Pag long, ito yung mag-place ka ng buy setup mo dyan. Pwede mo i-adjust dito yung SL or TP. Ayan. So, nakalagay dyan long, ibig sabihin buy. Kapag short naman, ayan, lalagay mo, ibig sabihin yan yung sell natin. Yan yung nakita nyo sa signal. So, ayan. Pwede mo adjust yung entry. Double click mo lang yan. Makikita mo dyan entry price, profit, tsaka SL. So, yan. Yan yung mga kinaka-copy and paste ko sa signal. So, tapos ito, pwede dyan adjust SL, ganyan. So, dito nyo lang makikita yan sa gilid. Yan, sa mga no idea pa sa trading view. Okay, so ito, bumaba na siya sa daily OB. Don't forget pala, i-plot nyo pa rin yung mga breakup structure para alam mo kung tapos na yung trend. Kung nagkaroon na ng chok. Ayan, ito. 4H boss. Yan. Di ba ang main trend natin is bullish sa daily time frame. Tapos nag-retrace yung price dito na sa daily OB. So possible yan, umakyat na yan pataas. Okay, so pero hindi pa yan sure. Kailangan makakita pa tayo ng confirmation sa 4H time frame ng change of character. Kailangan may makita pa tayong change of character. Yan. So, plot mo uli, 4H boss. Ito yung low. Lagay mo dyan, 4H boss. So, downtrend pa rin. Pwede mo i-take advantage itong mga downtrend. Kagaya nito, downtrend. Tapos nag-retrace yung price. Pataas. Tapos nagkaroon ng downtrend. Pwede mong i-plot dyan yung 4HOB mo. Kunwari ito, 4HOB. Tapos pwede ka lang maglagay ng send. Ganyan. Dito SL. Tapos TP mo 1:3. Kagaya sa signal natin sa EURUSD, 1:3. Yan. So, yan. Yan yung pwede mong gawin kapag nakatingin ka sa 4H time frame. Okay, so ito, kagaya na to. 4H boss, so wala pang change of character. Antay lang tayo. 4H boss. Dito na yung high mo. Ito. So, ayan. Kapag nag-body close yan dyan, ibig sabihin, magkaroon na tayo ng change of character. Ito. 4H chok. Kapag nakita mo yan, ibig sabihin po, continue na yung trend ng daily, pataas. Okay? So, continue na yan pataas. Kasi na-confirm na natin sa lower time frame ng daily. So, kaya ako pinapaplot yung daily high, daily low, para alam mo yung trading range. So, nasa daily low ka, kapag yung price malapit na sa daily low, hanap ka lang dyan ng buy. Okay, dahil nandito ka sa daily OB, puro hanapin mo lang dyan, buy opportunity, huwag ka na mag-sell. So, ito, nakita tayo ng 4H choke. So, ayan. Ito yung OB. Ito yung last down candle. Tapos, FBG, plot mo rin. Pwede ka mag-entry dito minsan. Kung dito ka nakapag-entry sa FBG, 50%, pwede mo kunin. SL mo, below lang ng low, 4H low. Ito yung 4H low. Tapos, typical lang, pwedeng 1:3. Risk to reward. Ibig sabihin, nag-risk ka ng 1% to get 3% of your account balance. So, yan ang 1:3. So, pwede mo nang hayaan trade mo dyan. So, yan, TP. So, panibagong trade, paano makakita? Ito, may nakita tayong 4H boss. Ibig sabihin, uptrend na, di ba? Tama? Identify mo uli yung ano mo, order block. Ayan, 4HOB. Tapos, identify mo yung FBG. Ito, malaki yung FBG dito.
FBG. Yan. Kapag ganito kalaki, ang kinukuha ko na itong malaking OB na to, 4H OB. Tapos SL ko below lang ng low. Itong 4H low, wait lang, usog na rin to. So ito may 4H OB. Typical lang 1:3 uli. Yan. Tapos, by limit, dahil by limit, kaya mo na mag-play out. Ayun, so SL ka dyan. So minsan, pwede ka rin ma-SL kahit tama yung analysis mo. Kahit pina-follow mo yung analysis mo. So ganyan talaga sa smart money concept. Pero ang kinagandahan kasi ng trading natin, 1:3 risk to reward ratio. Ibig sabihin, dito natalo ka lang ng isang beses, dito nanalo ka ng 2 beses. So kung minanage mo yung risk mo dito, win ka pa rin kahit matalo ka ng isang beses. So meron ka pang 2 win. So kapag ganyan, ito yung 4H low mo, ito. So nagkaroon ka uli ng choke. So identify mo uli yan, choke. Tapos flat mo uli yung 4HOB. Pwede mo itong kunin na 4HOB. Yan. Tapos plot mo yung 4H high. Ito 4H high. 4H high, 4H low. So yan. So kapag ganyan, pwede yang bumalik dito. Dahil merong 4H shock, pwede na yung bumalik dito. Tapos mag-continue ulit ng panibagong trend. Batin na natin. Yan. Continue na siya pataas. So, di ba? Ang tawag dyan, manipulation. So, yun. Kontrolado kasi ito ng mga market movers. Sila nagde-design ng mga ganyang movement. So, plot mo uli yung 4H chok. Tapos, identify mo yung bagong 4H OB. Diyan ka ngayon maghanap ng trade. So, kunwari, hanap mo retracement. Ito yung 4H high. 4H high, 4H low. Paano mo naman matitrade to sa lower time frame kung gusto mong 15 minute? So dahil na-identify mo yung 4H low, 4H high, baba ka ngayon ng 15 minute. Baba tayo 15 minute. Dito, pwede mong gawin, antay ka naman ng chok dahil nasa pinakataas ka. Ipa-plot mo yung 15 minute high tsaka 15 minute low mo. So sa case nito, pwede ko tong kunin na low ito. Kasi ito yung trend yan. Yan, ganyan. Kapag ito na break, merong choke na may impulse move, tapos may OB, pwede tayo mag-sell. Pag wala, wala pang sell. Ito hindi ko to kukunin kasi mabagal lang yung pagbaba niya. Yan, may mga ganyan kayong case na makikita minsan, mabagal pagbaba. Ibig sabihin, nagre-retrace lang siya pababa sa order block dito or FBG. Kagaya nito, may FBG. So, nagre-retrace. Gusto ko yung pare-parehas kulay, kagaya nito. So, ganito dapat yung mga hinahanap nyo. Kapag may nakita kayong breakup structure or change of character, mga ganyan dapat. Pare-parehas kulay. Tawag dyan impulse move. So, hanap tayo, di ba? So, kung nag-sell ka dito bigla, SL ka na dyan. Kung ito yung na-identify mo na OB. Yan. Kaya, pangit din mag-entry kapag ganyan. So, dapat merong impulse move, order block, impulse move, breakup structure, yan yung dapat na present. May nagtanong, may signal pa ba daw? Wait nga lang, tingnan natin. Yan, baka may question po kayo, magtanong lang kayo kung may hindi kayo naintindihan para balik-balikan natin. Di pa din may nakaka-profit sa Binisan. Wait lang, tingnan natin baka may masignalan tayo. Eto sa gold. Ganito ang view sa gold downtrend.
Di ba? Ang practice natin sa Euro USD. Identify your previous breakup structure, your recent. Yung recent. Ito yung recent. Ito yung recent na daily boss. So, sa daily time frame, bullish talaga ang ano niyan, ang bias natin ito. Higher high, higher low, higher high. So, ito yung daily OB. Possible dyan mag-retrace, tapos continually ni gold pataas. So, ganyan yung bias natin, bullish. So, na-plot ko na yung daily high, daily low. So, yung ginawa ko, baba akong 4-hour time frame. Identify ko ngayon yung current trend. So, hindi pa bumabagsak sa daily OB. Kaya, pwede pa yan mag-retrace dito sa 4HOB or dito sa 1HOB. Makinuha ko. Ito dito. Ito yung mga POI natin na next na mag-aantay o confirmation. Ito yung price kapag pumunta dito sa mga OB na to, bababa ako ng 15 minute. Ayan, pati dito sa 4HOB. Bababa ako 15 minute dyan, tapos maghahanap ako ng 15 minute choke para ma-confirm ko na bababa na yung trend. Kasi ang current trend nito sa 15 minute is uptrend. Ito, sayang nga itong mga to. Ito, nag-out na tayo dito kanina. Ito, may na-identify na ako dito kaninang 15 minute choke. Ito, sample ko sa inyo. Diba ito, downtrend, 15 minute boss. Lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. So, ang pinaka-last niya na low is ito na. Ito na ngayon yung 15 minute high mo. Ipa-plot mo ngayon yan. Hanggat di pa ito nabe-break, ibig sabihin downtrend. Pero once na-break na, may body close, nalagay mo na ngayon 15 minute choke. So, ibig sabihin, tapos na yung downtrend. Pwede na siyang maging uptrend. So, yan, planat ko yung 15 minute order block. May impulse move. Tapos, ayan, nagre-retrace. So, yung trade natin dito kanina, retracement sana, papunta dito sa 15 minute OB. Pero minsan kasi, nagre-retrace lang siya sa 50% ng swing high tsaka swing low. Kung depende kung saang time frame ka. Sa case na to, 15 minute high, ito. Lagay natin 15 minute high. Ito naman yung 15 minute low mo. So, pwede ka rin gumamit ng Fibonacci. Ang Fibonacci is itong tool na kung saan pwede mong gamitin para ma-identify mo kung hanggang saan mag-pullback yung price. So, ang pinagbabasehan ko, 50% ng Fibonacci. Kapag na-touch niya na yung 50%, pwede na siya umangat uli kapag uptrend yung bias ko. Or kapag na-touch na tong level na 0.71 or 0.8688. So kapag dyan pumunta yung price, dyan yung retracement level na kung saan pwede na ako mag-entry. So ito sa case kanina, nag-retrace na kasi sa 50% tapos kinontinue na pataas yung trend. So makikita nyo itong Fibonacci retracement dito rin sa gilid, ito mismo. So may settings to, pwede nyo kopyahin yung settings ko. Saan ba? Wait lang. Nakapin ko lang saan. Ito. So, screenshot nyo na lang po yan. Ito yung settings ko sa Fibonacci. So, ayan. Kapag na-screenshot nyo na, yan, save nyo na lang. Copyahin nyo na lang. May mga question. Pwede rin po to sa crypto, yung sinasabi yung smart money concept. Pwede lang po. Sir Mix, ask ko lang, pwede rin ba mag-TA sa M1? Pwede po mag-TA sa M1. Pwede ka mag-base sa 5-minute time frame or 15-minute time frame. Kaya lang sa M1, masyado siyang mabilis. Tsaka para sa akin, hindi siya reliable masyado yung M1. 5-minute lang ako, tsaka 3-minute sa gold. Send mo rin ito, recorded video, sir. Opo, send ko po yung recorded. Mahina po ba yung sound ko? Ayun, buti naman naintindihan niyo po yung turo. Ngayon lang kasi ako nagturo. Okay, sir. Recorded po to. Mamaya, pagkatapos natin, isasend ko sa VIP channel yung recorded. So, proceed na tayo. Yan, pwede kayong gumamit ng Fibonacci tool. Isa tong tool para malaman mo kung hanggang saan magre-retrace yung price.
So dito meron tayong 50% na tinatawag. Ipa-plot mo lang yan from recent low to recent high. So ayan. Swing low to swing high, plot mo yan. Pwede ka ditong mag-base sa 50% or 0.71 or 0.88. So ito, nag-touch siya sa 50% tapos continue na yung trend pataas. So ayan, ito yung 15-minute high mo, tama. Dahil na-break na yung structure ng 15-minute high, lagay mo ngayon dyan, 15-minute boss. Ngayon, itong trade na to, itong trend na to pataas. Hindi talaga siya uptrend. Ibig sabihin, retracement lang siya ng higher time frame trend. Ito, 4H boss meron. Kaya pinapaplat ko sa inyo yung mga boss sa 4H daily para alam nyo kung saan lang papunta yung price. Kagaya na ito, 4H boss. Ibig sabihin, nagre-retrace na yung price papunta sa 4H OB or sa 50% ng FBG. So, plot natin saan yung 50% dito sa 4H high, 4H low natin. Ito yung pwede mo kunin na 4H high. Ito naman yung 4H low. So, plot mo ngayon from high to low ang Fibonacci mo. So, ito kapag yung price dumikit na dito sa 50% or umakyat na dito tapos nagkaroon ng choke sa baba, pwede na tayo mag-sell dyan. Ibig sabihin, pwede na nag-retrace na yung price, nag-retrace or nag-pullback. Okay, so pasok to sa 50%, itong 1HOB. So, maganda ditong level, maganap ng choke. Yan. So, the best time for me mag-sell dito na sa 1HOB or 4HOB. Kailangan lang natin maghanap ng choke. Pero ito, pwede mong i-trade to 15-minute order block. Yan, meron yung 15-minute order block. Pwede actually dito. Ito, hindi ako magbabay dito. Bakit? Kasi wala namang FBG. Kung mapapansin mo, walang fair value gap dito or imbalance kasi walang space dito, walang space. Dapat may makita tayong space dyan. Pag wala, X yan, wag po kayo mag-trade. Dapat kagaya na itong mga to. Kasi nandito yung mga big moves ng mga banks or market manipulator, institutional trader. So, nandyan yung mga big moves. Kapag na-mitigate na nila yung price nila kasi dyan sa mga yan, i-continue na nila yung trend. So, yan. So, dapat yan yung mga hinahanap nyo. So, una, hanapin mo yung recent breakup structure. Type ulit natin. Dito na lang. So, una, pwede mong gawin 4H high, 4H low, hanapin mo. So, pangalawa, una pala, mali. 4H recent choke or boss. So, yan yung una mong pwedeng hanapin sa 4H time frame kung gusto mo agad mag 4H time frame. Tapos, identify mo ngayon yung 4H high tsaka 4H low. Bakit? Para alam mo kung saang trading range ka na. Kung papunta na ba sa 4H OB or nakapunta na tapos direction or continue na yung trend niya. Kasi ito, papunta pa lang to sa 4H OB. So, retracement ang tawag dito. Pullback na sa 4H time frame. Ito, yung 4H high. So, nagpo-pullback na yung price dyan. So, pinaka-trend niyan is bearish. Okay, sa 4H time frame. Yan, na-identify mo yung 4H low, 4H high, go down to 15-minute time frame. Tapos, identify the recent 15M choke or boss. So, yan yung pwede mong gawin, kagaya nito. Ito yung recent choke, na-identify natin, recent boss, na-identify. Plot mo ngayon yung current OB. Yan, after mo ma-identify yung breakup structure, plot mo yung current OB. Ito, pwede mo plot yan. Para lang may basis ka kung hanggang saan magre-retrace yung price. Pag na-plot mo yan, ano yung magandang OB? Dapat merong number 1, merong impulse move. Impulse move. Number 2, must break a structure. Ito, kagaya na ito, may impulse move, naka-break ng structure. Okay? So, ganyan yung mga magandang criteria ng order block. Number 3, ano pa ba? FBG. So, yan lang naman.
Tatlo lang. Impulse move, must break a structure or and my FBG. So, yan yung mga pwede mong hanapin kapag mag-entry ka. Magba-buy limit or sell limit. Okay? So, yan. Identify na natin yung recent. Plot mo ngayon yung 15-minute high uli. Tapos, plot mo yung 15-minute low. Ito, sa case na to, ito yung pinaka-low niyan. 15M low. So, dito, wala akong nakikitang impulse move. Kasi yung impulse move, ito yung pare-parehas kulay. Lagay natin. Same color candle. Plus big candle. Yan. So, ibig sabihin ng impulse move, ganyan po big candle or same color candle. Dapat walang halo. Walang halo na kahit anong kulay. Dapat pare-parehas. Kagaya nito, pare-parehas na malalaki. So, ganyan yung magandang criteria kapag maghanap ka ng order block. Dapat kasama yan. So, mas break a structure. Ito, may naka-break. Kaya lang, wala siyang FBG. So, kapag ganito, wala tayong entry dito na buy. Okay, so, yan. Mag-wait na lang tayo. Ito, ayokong mag-sell dito. Kasi, pwede pa siya umangat eh. So, baka ma-SL tayo. Saglit lang yung TP natin dyan. So, mas maganda pa rin mag-sell dito para makatch natin yung buong trend kung gusto niyo yung mga big move. Yung hanggang dito yung TP sa 4H low. Kasi yung trend niya sa 4H time frame bearish, tama. So ito, kung gusto niyo makatch yung big move, kailangan maging ano kayo, mahaba yung pasensya nyo. Oops. So, kunwari nakatch natin to, ilang pips to kapag sa 1HOB. So, 473 pips. So, yan yung mga magagandang makatch. Diyan talaga, paldo talaga tayo kapag ganyan. Pero pwede rin naman tayo mag-scalp. Bababa ka lang sa mga lower time frame. Kunwari 5 minute, 3 minute, ganyan. Scalp lang. Dapat mabilis ka lang mag-close. Ang style kasi sa scalping, kapag nag-risk ka, kunwari nag-TP ka ng $3, dapat yung SL mo hindi nalalagpas ng $3. Kapag nag-negative ka ng $3, close mo na agad. Huwag mo na antayin mate yung SL. Okay, para yung risk mo hindi ganun kalaki. Para pantay lang sa risk mo, sa reward mo ng recent profit mo. Kasi napapansin ko sa iba minsan, naka-TP na, naka-out agad. Kunwari, $2. Tapos yung may SL, 60 pips yung SL natin. So, $6. So, talo pa. So, pwede mong gawin, pwede kang mag-hold muna. Antayin mo muna lumaki-laki yung profit. Huwag ka agad mag-close. Yung iba kasi nag-close kahit wala pang TP1, di ba? So, maganda naman yun. High win rate yun. Pero, iba pa rin kapag nakatch mo yung mas magandang move. Magkakaroon ka pa ng buffer if ever malus or may SL. So, saan na ba tayo? Basa muna ako ng question. Need po ba may FBG at OB? Yes po, need po may FBG at OB kapag smart money concept. Pwede tayo bumaba ng 5 minute. Yan, basta na-plot mo yung 15 minute low, 15 minute high, pwede kang mag 5 minute trade or scalping. Para ito, alam mo ngayon, kung sa 5 minute ka mag-trade, kunwari dito, nag-sell ka. Alam mo ngayon kung hanggang saan ka lang magtitipi. Kunwari, ito lang, hanggang 15 minute OB. Yan, so hanggang dyan lang. SL mo, ito lang, yung recent swing high or recent high. So, ganyan, pwede ka mag-sell. So, anong basis, anong candle maganda? Dapat yung candle mo, engulfing candle kapag mag-sell ka. Kasi ganito yung ginagawa natin kay gold. So, kunwari, ito. Merong up candle, tapos nagkaroon ng big red candle. Mas lakihan niya yung previous na candle na up. Tawag dyan engulfing. Mas malaki yung bearish sa bullish candle. Pwede ka dyan mag-sell. Ito lang SL mo, tapos scalp ka lang. Kung gusto mo lang 20 pips. Yan, pwede ka makakatch lagi 20 pips kapag ganyan style. Tapos out ka na agad sa market. Pero dapat, ang SL mo dito, 20 pips lang rin. Yan, 1:1 risk to reward ratio. Okay? So, ganyan pwede mong gawin kapag gusto mo mag-trade ng retracement. Sa 15 minute, baba ka ng 5 minute time frame.
Ngayon, paano mo malalaman kung continue na yung trend ng 15 minute? Kapag nagkaroon na ng choke sa 5 minute. Ayan, kapag nagkaroon na ng ganyan na movement. So, pa-plot mo uli yung yung 5 minute high, 5 minute low. Hanggang sa makita mo yung 5M choke para masabayan mo yung trade sa 15 minute. Tapos tipin mo, ito lang. Okay? So, may question ba kayo dyan? Baka may question po kayo dyan. O nabilisan na kayo sa explanation ko. Sabihin niyo lang po. Per question. Okay, sir. Di ba yung recent na 15-minute OB na ginawa niyo po? Ito. Yan, ako. Di Mm. ba yan na yung parang magiging base of ano natin, point of interest? Yes, sir. Tama. Ano mangyayari dun sa mga previous OB na ginawa natin? For Ito, example, yung ito. nasa left po. Ito, sir, no? Yung, 15-minute OB. yes po. Saka yung isa pang nasa left. Saan, sir? Yung nasa taas po nung pinaka last Ito? na set. Yeah, opo, yan sir. Tawag dito, mitigated order block. Ibig sabihin, nabalikan na to ng market kung makita mo tong week na to. Opo sir. So, hindi na siya valid kung maghanap ka ng sell dito. Okay. So hindi na natin siya papansinin. So, wala na po yan kapag ganyan. Kasi Okay. nagamit na natin yan dito sa sell natin. Ito. Okay sir, noted po. So, wala na po yan kapag ganyan. Ito na lang yung papansinin nyo, yung recent order block. So, dalawa yung POI natin dyan. Ito, tsaka ito. So, pwede dito mag-retrace yung price, continue yung trend pataas. Pwede rin naman dito, continue yung trend pataas. So, ganyan. So, kung risk entry ang gusto mo, pwede ka lang mag-place ng buy limit, tapos TP ka lang dito. Kung gusto mo naman ng confirmation entry na tinatawag, baba kang 5 minute, antay ka muna ng choke dito. So, tawag dyan, confirmation entry. Mag-aantay ka muna ng choke sa loob ng POI. Bababa ka ng lower time frame. Okay, so ito kasi ang ginawa ko dito, itong sell natin kanina, nakakatch tayo ng 80 pips. So, nakaklose din ako dyan, 80 pips nga lang. So, ang ginawa ko, bumaba lang ako ng 5-minute time frame. Inantay ko muna yung price, mag-touch dito sa 15-minute OB. So, nakita ko to, may choke, 5-minute choke. Nag-sell tayo dito sa 5-minute na order block. Ito, minark ko yan 5 MOB, dyan lang entry natin. Tapos TP sana natin dito. So, ganyan lang ako maganap ng entry natin sa gold. 5-minute tsaka 3-minute time frame. Baka may question, wala pa. So ngayon, wala pa tayo nakita na clear setup kay gold sa ngayong oras. Pwede yan, mag-aantay tayo ng choke dito. Magkaroon ng choke. Pag nagkaroon ng choke, pwede tayo mag-buy mamaya. Diyan. Tapos TP lang natin dito sa taas. 15-minute high. So, ganyan yung pwedeng setup na gawin nyo kay gold. So, ano pa ba ang tuturo ko? So, yun yung kailangan nyo identify for each time frame. Baba kayo ng 15-minute time frame. Identify nyo yung recent na breakup structure. Tapos plot nyo yung mga OB. 15-minute OB. Yan. Tapos yan, pwede na kayo maghanap ng trade sa mga gusto mag-manual trade. Kapag scalping, plot mo yung 15-minute high, 15-minute low. Tapos, baba ka lang ng 5M time frame. Plot mo ngayon yung recent OB. So, kunwari, nalilito ka pa, saan dyan coach yung OB, ganyan-ganyan. So, pwede mong gamitin to. Kaya lang, di ko alam kung maintindihan nyo agad. Type nyo lang Lux Algo. Smart Ayan money sana yung concept. next question ko sir. Ayun. Gaano ka-accurate yung SMC ni Laxalgo? Ayan, tingnan natin. So, eto, nung bago pa lang ako sa smart money concept, trinay ko to. Kaya lang, hindi ko siya naintindihan. Kasi hindi ko pa alam yung smart money concept eh. So, kailangan mo muna alamin yung flow bago ka gumamit na itong tool na to. Kasi itong tool na to, pampadali lang siya para di ka na mag-drawing. Pero kung malaman mo ang ibig sabihin na itong mga ito, kunwari itong blue, yan, madali mo na lang siya magagamit. So may tinatawag din kasi tayong premium tsaka discount. Ano ba yan? Yung premium tsaka discount. So pwede mo yan ma-take advantage. Pampataas din ng win rate. Pampa-avoid din ng losses. So Euro USD, parang hindi pa tayo na PPI Euro USD.
So ito, mari ito. Ayan, 1 hour. So ito, ang tinatawag, meron tayong tinatawag na premium tsaka discount. Ay, ibig sabihin, kapag yung price umakyat na dito sa premium level, pwede ka na, puro sell lang ang hanapin mo. Okay? So dito naman, kapag yung price nandito sa discount, puro buy lang ang hanapin mo. Ibig sabihin, kapag yung price nasa discount, diyan ka na maghanap ng retracement trade papunta sa premium. So magkakaroon ka ngayon ng rule mo na hindi ka magsisell dito sa loob ng discount area. Dito ka lang mismo magsisell sa premium area. So ang high probability mag-sell dito sa pinakataas. Ito, premium zone. Okay? Pero ito mismo, premium zone na yan. Ito sa taas. So, pero ang pinaka-high probability dito. Tapos, dito naman, puro buy lang hahanapin. So, pwede ka rin dyan mag-base. Equilibrium, ito yung 50% ng FB ng tawag dito ng Fibonacci tool natin. So, ayan, 50% siya. So, kapag yung price, ito, retracement lang rin kasi ito premium tsaka discount. So, kapag yung price nasa above ng 50%, puro sell na lang hahanapin mo. Di ka na magbabay. Okay? Kasi with the trend na to With the trend ka na mag-trade kapag dito sa premium. Dito naman, retracement lang trade mo dito. Hanap ka lang lagi ng buy. Ito sa current trade natin. Ito kahapon. Tingnan niyo yung trade natin kahapon. Sa Euro USD. Dito sa Euro USD, dito yung mataas yung win rate ko kasi ito yung na-backtest ko na ng 100 times plus. So ito yung una kong trade nung nag-aaral ako ng smart money concept. Dito ako tinuruan ng coach ko. So dito maganda mag-practice kasi stable lang yung ano niya, movement unlike kay gold, napakalikot. Ito. Identify mo ngayon. So tanggalin natin yung smart money concept locks. Identify, unang step, di ba? Identify niyo yung recent change of character or break of structure. Ito, may nakita tayo recent. 4H choke, 4H OB. Yan. So, dalawa yung POI natin. Ito, tsaka ito. Nalagay mo ngayon yan. Para alam mo kung hanggang saan lang yung buy mo. Yan. So, plot mo ngayon. 4H high. Ito, pwede magunin. Kasi may OB dyan. So, drawing mo, 4H high. Ito naman, 4H low. Yan. So, kapag na-identify mo na, baba ka lang ng 15-minute time frame. Kunwari, dito pa lang yung price. Ayan, nakita mo na. Baba ka ng 15-minute time frame. Plot mo ngayon yung recent break of structure sa 15-minute. 15 boss. Ayan. So, dito, ito yung 15 boss. So, ito nga yung 15 high mo. Ito yung 15 low. Ito 15 high. Drawing mo yan. So ito, na-break niya na kasi yung structure. So 15 boss na yan. Ito na ngayon yung low mo, itong sa baba. Tapos, ito yung, kapag nagkaroon ng 15 boss, lilipat mo ngayon yung 15 high mo dito. Kasi downtrend to Ito. Lower high, lower low, lower high. So ito na yung 15-minute high. Ito na yung 15-minute low. So may nagtanong. Yan ba yung recent date? Opo, ito po yung recent date. Set ng OB sa week ng candle. Yung OB po natin, isa-set mo lang sa mismong candle. Sa mismong candle lang po. Pero pwede mong isama yung week. Kaya nga ito. Isasama mo yung week kasama. Yung body tsaka yung week. Yan, kasama po yan. Lalagyan mo dyan, 15 MOB. Ganyan. Ito, kagaya na ito, 15-minute high po, di ba? Dahil nag-body close, ano na yan? Choke na yan. Meron na tayong change of character. Ibig sabihin, start na ng retracement paakyat sa 4HOB. So, pwede ka na maghanap ng mga buy dyan.
Okay? So, baba tayong 15 minute. Nasa 15 minute na pala tayo, sorry. So, ayan. So, yung OB mo, pwedeng ito, pwedeng ito. Pero dahil ganyan, yung 15-minute choke, hindi clear sa akin kasi, di ba ang hinahanap natin na maganda is may impulse move, tas pare-parehas kulay. Ito, may mga FBG naman dyan, kagaya nito. So, kung ikaw gusto mo mag-risk, pwede ka mag-risk dyan, mag-buy ka dyan. Dito lang sa OB. Pero ako, gusto ko yung perfect talaga yun. Kasama sa trading plan ko. So, gusto ko pare-parehas kulay sana na ito. Ayan, gusto ko parehas blue yung lahat kapag maghahanap ako ng buy. Kapag hindi ko muna ite-trade. Mag-aantay na lang ako magkaroon ng breakup structure na pasok sa trading plan. So, ayan. Baba mo, play lang natin. Tingnan natin ano mangyayari. Yan, so kung nag-buy ka dito, by limit, SL ka na dyan. Kung dito yung SL mo. So, ayan. Kaya ayoko i-take yung mga ganito kasi low probability yan. Low win rate lang. Gusto ko pare-pares kulay. So, flat mo lang. Yan, so nag-retrace dito, may OB. Kaya lang dito yung OB kasi wala namang fair value gap kaya di ko rin yung trade. So yan, ito na yung trade ko. Meron ako nakitang perfect dito. So dahil yung price, sabi ko yung price, nag-retrace naman na dito tsaka nag-retrace sa order block dito kahit hindi perfect. Tapos nag-create ng another breakup structure sa loob. Tapos pare-parehas kulay. Yan, gaya nito. Ito yung hinahanap natin, pare-parehas kulay. Impulse mo ba ang tawag dyan? So ayan, pare-parehas kulay, nakakita tayo, impulse move. Tapos, wait, delete natin. Yan, impulse move. May nakita tayong 15M boss. Ito sa loob ng structure, ito yung 15-minute high mo kasi. Pero ang tawag dito kasi, internal structure na 15-minute boss. Ibig sabihin ng internal sa loob ng 15-minute swing high tsaka 15-minute swing low. Internal sa loob. So ayan, nakita ko yan. Linat ko yung FBG. Tapos may ito OB. Ito yung trade natin kahapon. So yan, ang entry ko dito, 50% ng FBG lang para mahagip talaga yung entry natin. So 1:3 lang, risk to reward. So kapag nag-risk ka ng $10, meron kang $30. Sa akin kasi ang ni-risk ko dito $100 kasi dito yung mataas win rate ko. Kaya malaki talaga risk ko dito. Yan, so dyan lang tayo nag-entry. Yan, hinayaan ko lang. So nag-start to ng nakita ko kahapon na ano oras ba to? 4 p.m. Mga 4 p.m. or 5 p.m. Yan, nakita ko na yung setup na yun. Yan, tapos na-trigger na tayo. So yan, ilang minutes din yan. 8:30 na trigger. So muntik pa nga siya ma-SL pero hinayaan ko lang kasi trading plan ko pasok naman. So hinayaan lang natin mag-play out yan. So yun, nag-TP na tayo dyan. So ilang oras din natin na hold. So intraday setup ang tawag dyan. So ganito yun kapag magte-trade po kayo ng Euro USD, hindi siya kagaya ng gold na napakabilis lumalaki. Ilang oras antayin, minsan 2 araw pa bago mag-TP. Pero ang kinaganda ng Euro USD, stable lang ang galaw niya, mabagal. Tsaka pina-follow niya talaga yung mga smart money move. So ito, nakita ko rin to. 'Di ba meron tayong nakitang 15-minute boss sa loob ng structure natin. Ayan, so pasok na naman yung hinanap natin. Pare-parehas kulay, impulse move. Tapos merong boss or breakup structure. So kinuha rin natin yan. Delete ko lang na to. Hindi ko na ma-delete. So ayan. So ito, sige delete natin. Yan, so TP. Tapos, plinat ko lang yung ano ba yung order block natin dyan. So, ito yung last down candle before the up move. So, lalagay mo dyan 15 MOB. Plot mo ngayon yung buy limit mo dyan. Tapos, SL mo itong recent low lang sa baba ng 15 MOB. Tapos, TP mo 1:3. So, ganyan ulit.
Buy ka lang ng buy hanggat hindi pa nagtatouch yung price sa 4HOB. Okay? Or sa 50%. Tingnan natin kung nag-touch ng 50%. So sa case na to, nag-touch na pala siya ng 50%. Pero go pa rin tayo dyan kasi ito naman yung swing high natin at saka swing low. So pinaka 50% niyan dito. 50% niyan nandito. Ayan, so kanina, yan. So na-trigger din tayo dyan. Hindi ko lang alam kung magti-TV ba tayo dito ngayon dyan. Yan, so current price niya nandito na pala. Yan, so yan. So yan, nandito tayo ngayon kay Euro USD. So currently, ang nakikita ko dyan, ito ngayon yung 15 minute ay, ito dito, hindi siya nag-body close. Ito, hindi siya nag-body close dito. Nag-liquidity grab lang siya dito. Tapos, may na-identify ako dito. Ito, boss. Tapos, merong OB. Ayan. So, tapos, may FBG. Yan. So, nag-retrace yung price pataas, tapos umangat. Diba? So, yan lang. So, yun yung trade natin kay Euro USD. So, bullish tayo dyan. Retracement lang ang trade natin papunta sa forex show. So, Sir, may antay-antay question. lang. Sige po. Ah, pwede ba ako mag-annotate para mabilugang? Maganda po. Try ko mag-annotate, sir. Sir, question lang. Sige. Yung, kung makikita niyo po, di ba yung trend natin dito is, ito yung up, then down. So, uptrend. Ayun. Yan, nakita ko na. Uptrend. Um, paano kayo, sir, parang nakasure na, dahil ito yung recent high, tapos, hindi niya na-break yung, hindi niya Ito. na-break, hindi niya na-break itong parang high dito. Ito, Ulitin ko 15 po. minute tayo. Okay. Ulitin ko po yung draw. Okay, sige. So, high, low. Tapos, hindi siya nag-higher high. Ayan. Okay. Paano kayo, sir, ano yan? Parang, ano yung pang-confirmation nyo na magko-continue pa siya sa uptrend? Bakit di nyo to na-consider na choke? Ito. Ito kasi may choke dito, di ba? Ito. Apo, sir. Yan, actually, risk lang ako dyan ng risk kasi meron Ah, trading plan ko kasi ito eh. Kapag nakita ko ng impulse move, tapos merong 15-minute boss, pinapasukan ko lagi ng 1:3 risk to reward. okay, sir. Basta, So, since pasok naman na yung parang nagra-run na yung ano nyo, parang either mahit na lang yung SL or mahit yung TP. tama. Okay. Okay, gets po. Okay. Ah. Tsaka ito, kunwari, ito, kinuha ko tong 15-minute boss kasi dito, merong internal structure dito nag-choke. Ito. Choke, boss, ito. Boss. Tapos ito, choke mga ito eh. Ginawa ko lang boss. So ayan, pasok sa trading plan ko. Impulse move. Impulse move. So nandiyan kasi yung mga smart money movement ng mga banks. Sa mga impulse move, 15-minute boss, ganyan. Kaya tingin ko high probability to kasi ganyan yung mga ginagawa ko sa backtest tsaka mga previous trades ko. So far mga 70% naman yung win rate niyan. So 1:3 lagi. So kahit may SL tayo dito sa trade na to, panalo pa rin tayo sa recent trade naman. So kung Kaya makikita, pala po, sir, yung ano, yung sa gold kanina ni Sir Yuji, yung mm, na liquidity grab, mm, yung humabol ka, sir, sa bandang 2360. mm. Ah, ano yun, impulse move yun, sir, no? Sir, impulse move yun. Tsaka ito, kaya yung kayo ng umaga ba yan, sir? Opo, sir, yung kay Ayan, Sir Yuji. ito. Nag-buy kasi ako kayo ng umaga pagkagising ko. So nakita ko na yung mga signal ni Sir Yuji. So tinignan ko yung chart, sabi ko, ano bang ginangyari sa chart Ayun, mo? eh. Banda Ito. yun. So Yan, balikan yan. natin. Nag-buy kasi ako dito eh. Ayan. So delete natin tong iba. So nakatingin kasi ako dito sa 5 minute, hindi na ako tumingin sa 15 minute. So yung price no nandito pa lang. Wait lang.
Ayan, nung nagising ako, yung price nandito na. So may chok. So, ito. So sabi ko, ito, nandito na. So sabi ko, baka bumaba na yan dito kasi nandito yung impulse move eh. Ito, meron ditong break of structure. Pare-parehas ng kulay, sabi ko. Ito. Tsaka may FDG. So sabi ko, baka dito na mag-retrace. Pero hindi mo na ako nag-place kasi kakagising ko lang nun. So, tinignan ko lang. Ganyan. So, yun. Na liquidity grab muna. Kasi si Gold, madalas siya mag-SL hunt. Alam na alam niya kung saan nakalagay yung mga SL. Yan. So, dyan, nakita ko na yan na grab. Humabol na ako dito sa area na to. So, dito nga nakabay ako dito eh. Kala ko diretso na pataas eh. So, nag-layering ako tatlo. Nung bumaba, buy uli ako dyan, tapos buy ako dito. So, kaya ako nag-consider ng buy, meron na kasing nag-grab na liquidity. So, wala nang business yung mga banks dyan sa baba. Tapos, nandito na yung mga SL na nakalagay dito sa recent high nito. Kasi nandito yung tinatawag na chok. Ito. So, dito na naka-SL yung iba. So, sabi ko, dito na yung next na i-grab ni Gold. So, yun pala ang next na kailangan nyo hanapin kapag naghahanap kayo ng TP. Kapag uptrend, kailangan nyo hanapin yung mga equal high. Yung mga equal high, dyan naka-place yung mga stop loss ng mga ibang retail traders. So, dyan rin yung pwede nyong targetin na TP. So, ito lang. Dito lang rin tinarget ko na TP. Yan, nag-partial na ako dito lahat. Kaya naka 140 plus din ako nung kayo ng umaga. So, yun. So, nag-TP ako dyan. Tapos, nag-iwan lang ako ng position dito na isa. Ay, dalawa. Yan. So, tas dito, nag-close all na ako dito. Banda dito sa area na to. So, yun yung mga pwede nyong hanapin. Mga equal high, equal low. Kasi doon naka-place yung mga SL. Dapat pantay na pantay para mas mataas yung probability na i-grab talaga ni market. Okay, so yun, may mga question. Sir, kailan mo i-consider yung 50% FBG entry versus OB entry? Depende yan sa... Sige, tingnan natin. Kaya minsan nag-entry ako sa FBG kasi minsan maliit lang yung OB. So kapag sinakto ko sa OB, baka hindi tayo matrigger kasi yung iba malalaki spread sa broker nila. So ina-adjust ko na lang. So ikaw kung alam mo naman po na malaki yung spread mo, pwede mo na lang rin adjust na onti. Kasi yung iba hindi na tawag dito, hindi na activate due to spread din. So ina-adjust ko na lang minsan. Depende sa stop loss kung gaano kalaki. Gaya nito, 10 pips lang stop loss. So in-adjust ko ng onti. Baka may question pa. Ayan, overwhelmed na si Ma'am Ellen. Tuloy-tuloy kasi. Panoorin nyo na lang po. Yun lang naman ang kailangan nyo muna alamin kapag nagpa-practice kayo ng smart money concept. So, una, plot nyo yung, para madali na lang, plot nyo na lang yung 4H recent breakup structure. Okay? So, yun yung kailangan nyo unang alamin. So, recap lang tayo. Recap natin. Una, alamin mo yung 4H recent na change of character or breakup structure. Yan yung una mong dapat gawin. Plot mo ngayon yung 4H high tsaka 4H low. Ang purpose nito, para alam mo kung nasa ang trading range ka na ba. Magte-trade ka ba ng retracement pataas? Ito, pataas, or magte-trade ka na ng trend pababa? Ayan, ganyan. Yan yung purpose ng pag-plot nyo ng 4H high, 4H low. So ngayon, pagkatapos mo i-plot, plot mo ngayon yung 4H OB para alam mo kung hanggang saang price lang magre-retrace. Okay? So ayan, kunwari hanggang dito lang yung price. So dito ka lang maghanap ng POI mo or ng confirmation entry. Pag na-identify mo na, baba ka na ng 15-minute time frame. Tapos, identify mo na yung breakup structure, ganyan, change of character. Hanap ka na ng OB tsaka yung may FBG impulse move. Tapos doon ka na mag-entry. Okay? So, yun. Yun siguro ang summary muna. Next time na lang uli yung iba. Tapos yun, hanapin mo yung mga equal highs, equal lows. Pero next time na siguro yun. Masyado ng maraming information.
Yung mas pogi ka pa rin, Sir Pitts. Yan, yung SMC gumagana sa gold. Nagana po sa gold yung SMC natin. Kaya lang minsan si gold, lalo na ngayon July. Actually, nung June, mataas yung profit natin nung June, yung mga nag-join nung June. Mataas yung win rate natin. Ngayon July lang talaga, medyo hindi niya fina-follow yung mga smart money, madalas tayo may SL. So kung na-handle mo lang naman ng tama yung risk management mo, hindi ka pa rin masunugan. So proper risk management pa rin po. SL hit USD ka, ay naku, di ko nakita. 100 yung risk ko dyan. Ayun, malapit na may SL hit si USD ka. So, di ba? Ito. Kahit ito, nakita kong may choke. Nakita na ako ng choke. Ang trade na natin dito is retracement sana pababa. Pababa na dito sa OB dito. So, ayan. Minsan talaga, hindi talaga porket nakita mo yung ganyan, ibig sabihin, mananalo ka na. Hindi po ganun. Minsan, hindi talaga sasang-ayon sa trading plan mo yung galaw ni market kasi sila talaga yung nagpapagalaw. Ang laban lang natin dito, yung risk to reward ratio natin, yung win rate natin. So, kahit matalo tayo ng isang beses, kung mananalo naman tayo sa next trade, tapos 1:3, recover natin yung loss natin. So, panalo pa rin tayo sa next trade. Kaya wag kayong mag-all in sa isang trade. Ito, 100 risk ko dyan eh. So, nabawian na ako dyan sa TP ko kahapon kay Euro USD. Kapag na SL. 17 pips, kung naka 0.01 ka, siguro negative ka ng $1.7. Kung 0.10 naman, negative ka ng $17. Effective naman po si Gold sa SMC. Siguro lang, wag ka lang mag-overtrade siguro sa Gold. Kunwari, naka 1 win ka na or 2 win. Kapag nag-implement ka ng SMC, pwede ka na mag-out, wag ka na mag-overtrade. Ayan, next topic natin, proper risk management para walang masunugan kahit loss. Pero pangit naman kung lagi tayong loss kahit di tayo sunog, nakaka-apekto pa rin sa ano natin, psychology natin. Sa Forex ba, when it comes to, for example, upcoming na ghost month, ano usually ang trend? Hindi ko mabala. Kasi usually ba, may effect yung ghost month. Ghost month, hindi, ang alam ko lang, December, sir, medyo hindi maganda yung galaw ng Forex sa December. Kasi yung iba bakasyon na sa US, lalo na sa US. So, unti na lang mga nagtitrade. So, yun, mabagal na yung galaw. So, yun na siguro for now. So, baka may tanong pa po kayo. Check ko lang yung trade ko sa USD CAD. Ayan, kagaya nito. Profit pa rin ako ng $39 kahit may negative ako kay USD CAD. Kasi tama yung risk management ko. So kahit may SL ako USD CAD, bawi na ako sa trade ko kasi meron pa akong Euro USD running in profit. So ilan ba SL ko dito? Ito, SL ko lang dito kay USD CAD is $61. Ayan, di pala ako nag $100 dito. Kasi minsan, kapag nag-TP ako ng malaki, nililiitan ko na yung lot size ko or risk ko sa next trade. Para kahit may SL ako, hindi talaga ako mababawian. Unti lang. Yan, kunwari, meron kayong $500, pwede kayo sumabay sa ano ko, Euro USD trade ko, 100 risk na. Pero walang sisiyan. Ano lang, tiwala lang. Pero wag na siguro, huwag niyo ako gayahin. Sayang lang natin. Question. Okay, salamat Ma'am Ellen. Running pa sir, pero malapit na rin ako ma-SL. Baka ma-SL na yun. Ayun. Okay, so ilan ba kayo matid ngayon? Wait lang, check natin.
Picture naman tayo guys. On kayo ng camera nyo. Para makita ko naman kayo. Ako lang nakikita nyo. Madaya kayo. Saan ba yung camera naman? Ano? Yan, naka-on na. Yan. Hello, Sir Jan. Picture tayo, picture. So, yan. Hindi natin lahat ng ano. Bago tayo mag-end. Wait lang, i-view ko lang lahat. Ano ba ito i-view? ₱29 rin pala, marami rin umattend. Siguro marami rin inantok. Yan kasi ako nung nagtitraining ako kay coach, inaantok ako minsan. Lalo na pag ano, recorded, nanonood ako, nakakaantok. Gallery. Yun. On naman kayo ng camera, yung iba po dyan naka-off para picture tayo. Yan, para makita ko naman po kayo. Yan, hello, good evening po. Salamat sa mga umattend ng training natin. So next time po ulit, training tayo. Baka may gusto kayong topic na ipa-discuss. Pwede ko naman i-discuss kapag gabi. Bigyan ko kayo ng time. Maganda sir, weekly. Sige, weekly. Gawin po natin weekly. Yan, so picture lang po tayo. Wait lang, screenshot ko lang. Okay, 1, 2, 3, smile. Ayan, salamat po sa mga umattend. Good night po sa inyong lahat. So, next week po ulit tayo trade. Sa mga magka-copy trade po sa akin, siguro next month po tayo mag-start, first week of August. So, i-announce ko na lang sa ginawa kong Telegram channel yung mechanics kung paano kayo makaka-follow. Okay, so yun po. Good night po sa inyong lahat. Thank you po. Good night, Coach. Good night po. Night po.